Luzon, niyanig ng magnitude 6.1 na lindol. Epicenter ng lindol sa Zambales, pinag-aaralan na ng PHIVOLCS. Search and rescue operation sa gumuhong supermarket sa Pampanga nagpapatuloy. Mga tren sa Metro Manila, ligtas gamitin matapos ang lindol ayon sa Department of Transportation. Ilang mamahayag na idinawit sa umunoy destabilization plot sa Duterte administration, itinanggi ang akusasyon. UNTV Rescue nagsagawa ng simulation kaugnay ng isasagawang 4th Rescue Summit sa linggo. Exclusive video ni Morissette Amon sa iconic Wish Bus umabot na sa 100 million views. Magandang tanghali, nagulat ang mga taga-Luzon dahil sa naramdamang biglang pagyanig kahapon dulot ng magnitude 6.1 na lindol na tumama sa ilang lugar sa Luzon. Narito ang ulat ni Bernard Dades. Naglabas ang PHIVOLCS ng updated na record ng lugar at lakas na naramdaman sa mga lugar na niyanig ng magnitude 6.1 na lindol sa ilang lugar sa Luzon kahapon ng alas 5:11 ng hapon. Namata ng sentro ng lindol sa Castillejo, Zambales na may lalim na 10 kilometro sa halip sa nauna nilang inilabas na 21 kilometro kahapon. Tectonic ang origin o pinagmulan. Naramdaman ang intensity 6 sa San Marcelino at Subic sa Zambales, Florida, Lubao at Porac sa Pampanga, Angeles City at Olongapo City. Intensity 5 sa Castillejos at San Felipe, Zambales, Magalang, Mexico at San Fernando sa Pampanga, Abukay, Balanga at Maribeles sa Bataan, Malolo City, Ubandu, Bulacan, Indang, Cavite. At ang mga syudad ng Lipa, Makati, Mandaluyong, Manila, Quezon, Pasay, San Juan, Taguig, Tarlac at Valenzuela. Intensity 4 sa May Kawayan, Plaridel at San Jose del Monte sa Bulacan, San Rafael, Tarlac, Rosales at Villasi sa Pangasinan, Itogon at La Trinidad sa Benguet, Casibo, Nueva Vizcaya, Gabaldon, Nueva Ecija, San Mateo, Rizal, Bacoor, Imos at Maragondon sa Cavite, Nasugbo, Batangas, at ang mga syudad ng Antipolo, Baguio, Caloocan, Las Piñas, Marikina, Pasig at Tagaytay. Intensity 3 sa Marilao, Bulacan, Santo Domingo at Talavera, Nueva Ecija, Madela, Quirino, Dingalan, Aurora, Lucban, Quezon, Santa Cruz, Laguna, Carmona, Dasmariñas, General Trias at Sidang sa Cavite, San Nicolas at Talisay sa Batangas, Cabanatuan City, Calamba City, Gapan City, Muntinlupa City at Palayan City, habang intensity 2 naman sa Baler, Aurora. The fault that generated the earthquake this afternoon is far from the valley fault system in Metro Manila. And the earthquake that was generated, although it is a strong earthquake at magnitude 6.1, was not a major earthquake to really cause stresses on nearby faults. Ibinahagi naman ng mga netizen ang kanilang naranasan noong tumama ang lindol. Sa post ni Michael Ribo, makikita ang mistulang waterfalls na tumatapon na tubig mula sa swimming pool sa itaas ng residential skyscraper sa Binondo, Manila. Sa post naman ni RB Domingo, mistulang sumasayaw sa lakas ng pag-uga ang condominium building. Kuha ang video mula sa 38th floor. Bumagsak naman ang bahagi ng arko na ito na nasa boundary ng Pampanga at Kalumpit, Bulacan dahil sa lakas ng pagkakauga ng lindol. At maging ang anchor na si Monica Beralio nang ito ang balita ay inabutan ng lindol habang nagbabasa ng balita. Samantala, muli namang inaanyayahan ang ating mga kasangbahay na dumalo sa 4th UNTV Rescue Summit sa April 28 na gaganapin sa Marikina Sports Center alas 6 ng umaga. Libre ang pagpunta sa event kung saan maaaring masaksihan ang competition ng 8 rescue team. Meron ding libreng seminar patungkol sa first aid at iba pang paraan ng pag-rescue. At libreng mini-concert sa gabi sa pakikipagtulungan ng Wish 1075. Bernard Dades, UNTV News and Rescue, Philippines.
Samantala, patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa gumuhong Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga, kaugnay ng 6.1 magnitude na lindol. Mula sa Pampanga may report si Joan Nano, live. Yes, Joan, kumusta dyan? Flor, masusi pa rin pinaghahanap ngayon ng iba't ibang mga rescue team, yung iba pang mga biktima na natrap dito sa loob ng gumuhong Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga matapos nga na tumama ang 6.1 magnitude na lindol kahapon. Sa ngayon, Flor, ay makikita nyo ngayon dito sa aking likuran itong naglalakihang mga crane at iba pang mga equipment na siyang ginagamit ng mga rescuer upang buhatin at iangat itong naglalakihang bloke ng mga pader upang makita yung iba pang mga biktima na posibleng nadaganan sa loob ng gusali. Ayon nga sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ngayon ay patuloy pa rin nilang biniberipika itong aktual na bilang ng mga biktima na nasa loob ng supermarket nang mangyari ang lindol. Pero sa inisyal nilang monitoring, 4 ang naitalang patay, 9 ang sugatan. Ito, Flor, yung mga nakuha mula doon sa loob ng supermarket matapos nga nagumuho itong building. Samantala, meron pang 66 na iba pang mga nasugatan sa kasagsagan ng lindol na kasalukuyang ginagamot pa rin ngayon sa ospital. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ilan pa yung mga natrap sa loob dahil lang sabi nga ng mga otoridad, maraming bumibiling customer sa kasagsagan nung mangyari ang lindol. Bandang alas 9 kaninang umaga, isa pang survivor ang na-recover ng mga rescue team na agad ring isinugod sa ospital at isa pang individual ang nakuha sa loob at yan ay bandang alas 10 ng umaga kanina. Personal na bumisita dito kanina si DPWH Secretary Mark Villar upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon dito sa Porac, Pampanga. Bukod nga sa nangyaring lindol, patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagguho nitong supermarket. Dahil kung mapapansin nga natin, itong katabing establishmento, itong sports complex at itong Porac Public Market ay hindi naman masyadong napinsala ng lindol. Ayon nga kay Secretary Villar ay kumuha na sila ng forensic sample nitong bumigay na establishmento upang suriin at malaman kung substandard ang materyales na ginamit sa pagpapatayo nito. 2014 nang maitayo itong Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga, kaya naman halos maglilimang taon pa lamang itong gusali. I-inspeksyonin rin ng DPWH ang iba pang mga branch nitong Chuzon Supermarket at titignan nga kung may problema sa structural integrity ng kanilang gusali. Floor, kanina nga ay nakausap naman natin itong si Pampanga PDRRMO Senior Rescuer Antonio Dungo at ayon nga sa kanya ay talagang matinding hirap din yung kanilang dinadanas dito sa ginagawang search and rescue operations dahil karamihan din sa mga rescuer ay pagod na dahil kagabi pa nga itong kanilang ginagawang search and rescue operations at matindi rin ang init ng panahon dito sa Porac, Pampanga. Ayon nga sa kanila, talagang meron pa silang nakikitang signs of life dito sa gumuhong gusali dahil kwento nga nila, meron silang naririnig na mga boses na sumisigaw ng tulong. At ang pakiusap nga nila doon sa mga posibleng natrap dito sa loob, ang kanilang isinisigaw ay kumuha ng matigas na bagay, katukin yung mga semento para nga magkaroon din ng senyales kung saan nga ba sila posibleng malocate nitong mga rescuers. Sa ngayon, inaasahan din natin na darating pa dito ang iba pang mga opisyal ng gobyerno para nga alamin ang kasalukuyang sitwasyon dito pa rin yan sa Porac, Pampanga. Flor? Joan Nano nagulat mula sa Porac, Pampanga. Wala namang naitalang matinding pinsala ang bayan ng Castillejos na epicenter ng lindol. Mula sa Zambales, nasa telepono si Leslie Huidem para sa detalye ng balita. Go ahead, Leslie. Yes, Lord, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na nangangalap ng impormasyon si Castillejos Zambales Mayor Angelo Dominguez hinggil sa mga pinsalang iniwan ng 6.1 magnitude na lindol kahapon. Ayon sa alkalde, sa ngayon wala silang naitatalang nasaktan at wala ring matinding pinsala ng lindol sa mga infrastruktura sa kabila ng nasa kanilang lugar ang epicenter nito. Sa city office ng lungsod, bahagya lamang natumba ang mga gamit at wala namang naitalang nasaktan sa mga empleyado. Sa aming pag-iikot dito sa bayan, maayos pa rin ang mga kalsada na aming dinaanan. Sa ngayon ay kasalukuyan ding nag-iikot ang alkalde sa buong building ng munisipyo. Patuloy pa rin ang pagbabantay dito ng MDRRMC at munisipyo upang masiguro na ligtas na sa panganib ang lahat ng mga residentes. Marami ring nagugulat na tumatawag sa akin kasi
akala nila we were the center ng earthquake. But then dito sa amin pinaka walang na damage, pero yung na-experience ko kahapon talagang iba. Kasi nasa labas ako kahapon, actually naglalakad ako sa daan sa isang barangay kahapon. And ibang experience talaga pag ganun palang earthquake. Ang maiisip mo na lang yung drop, cover and hold na ginagawa during earthquake drills. Samantala sa bayan naman ng San Marcelino, Zambales ay nagkaroon ng bitak sa magkabilang gilid ng Canal Creek sa Purok 3, Barangay Burgos. Nanawagan ng mga residente dito na kaagad maayos ito para na rin sa kaligtasan nila. At yan muna ang balita mula dito sa Zambales. Balik sa inyo sa studio. Flor? Maraming salamat sa iyo, Leslie Huedem, nagulat mula sa Zambales. Samantala, balik na sa normal sa operasyon ang ilang pangunahing transportasyon sa Metro Manila matapos na ipatigil dahil sa 6.1 magnitude na lindol. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Agad ay pinatigil ng Department of Transportation ang operasyon ng train systems kahapon kasunod ng lindol. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero ng Philippine National Railways, Light Rail Transit Lines 1 and 2 at Metro Rail Transit o MRT-3. Kasunod nito ay pinag-utos ni Transportation Secretary Arthur Tugade na i-assess ang structural integrity ng railway lines bago ibalik ang operasyon nito. Nagpalabas rin ang PNR ng Explorer train upang suriin ang mga riles at tulay na maaaring napinsala dulot ng malakas na pagyanig. Bunsod nito, daang-daang commuters ang na-stranded sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Mabilis namang nag-dispatch ng shuttle buses at iba pang transport vehicles ang ilang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at maging ang Philippine National Police. Ilang police mobile patrols ang umayuda rin sa mga stranded na pasahero. Samantala, nag-abiso naman ng 24-hour shutdown ng Clark Airport matapos magtamo ng malaking pinsala sa mga pasilidad nito dahil sa lindol. Sinuspinde ang mga biyahe sa naturang paliparan habang na-divert ang ibang flights nito sa Ninoy Aquino International Airports. Kinumpirma naman ni Manila International Airport Authorities o MIAA General Manager Ed Monreal na business as usual ang operasyon sa NAIA. Naglabas ng pahayag ang MIAA na walang pinsalang natamo ang mga runway at taxiway ng NAIA kasunod ng lindol. Wala ring naiulat na downtime sa mga pasilidad sa mga terminal ng NAIA bagaman patuloy ang isinasagawang inspeksyon sa mga istruktura ng paliparan. Samantala, nagbalik na sa normal ngayong araw ang operasyon ng Philippine National Railways, LRT 1 and 2 at MRT 3. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Kinansela ng Malacanang ang pasok ng mga empleyado sa government offices ngayong araw, April 23. Inilabas ng palasyo ang Memorandum Circular No. 61 alinsunod sa mungkahin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kasunod ng lindol kahapon. Layo nito na mabawasan ang bigat sa sistema ng mga pampublikong transportasyon matapos itong maantala ng malakas na pagyanig. Gayunman, hindi nito saklaw ang mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbibigay ng basic and health services, mga naghahanda at umaayuda sa mga sakuna at kalamidad at iba pang kaukulang mahalagang serbisyo ng gobyerno. Inatasan din ang mga gobernador at alkalde ng mga apektadong probinsya at syudad na alamin ang lawak ng pinsala sa kanilang lugar at magsagawa ng kaukulang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Natapos na ng Department of Transportation ang ocular inspection at assessment sa mga tren sa Metro Manila at siniguro nito na ligtas na sakyan ng mga pasahero. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Mon Hocson para sa detalye ng balita. Go ahead, Mon. Yes, Lord, sinigurado ng Department of Transportation na ligtas ng sakyan ng mga tren sa Metro Manila. Ito'y matapos isa-ilalim sa ocular inspection at assessment ang mga riles, linya ng kuryente at mga train station. Kahapon matapos ang malakas na lindol, agad nag-anunsyo ng suspension sa kanilang mga operasyon ng LRT Line 1, Line 2, MRT Line 3 at PNR upang masiguro na ligtas sakyan ng mga tren. Alas 6:30 ng gabi ay nagsuspindi na ng operasyon ng LRT Line 1 upang tignan kung may pinsala bang natamo sa lindol ang buong linya. Buong magdamag na nag-inspeksyon ng management ng LRT Line 1 sa 20 istasyon at nag-resume ang operasyon nito kanina lamang alas 5:30 ng umaga. Sinuspindi rin ang operasyon ng LRT Line 2 upang matiyak na walang damage na natamo mula sa lindol ang riles, power lines at mga istasyon.
Ayon sa LRT Line 2, may nakita silang ilang crack sa istasyon pero manageable nila ito at hindi lubhan delikado. Naglabas naman ng statement ng DOTR at sinabing wala ring problema sa MRT Line 3 at maging sa PNR. Matapos ang structural at track inspection ay magsasagawa pa rin ng regular na check-up ang management bilang bahagi ng safety procedure sa mga istasyon. Yan ang latest, balik sa Flor. Maraming salamat sa iyo, Mon Hokso, nagulat mula sa Quezon City. Inaalam na ng PHIVOLCS ang pinanggalingan ng 6.2 magnitude na lindol sa Zambales. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Go ahead, Ray. Flor, nagpadala na ng tauhan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa may Zambales kung para pag-aralan itong pinanggalingan o epicenter ng 6.1 magnitude na lindol na nangyari kahapon. Ayon sa Senior Research Specialist ng PHIVOLCS na si Melchor Lasala, wala sa mapa nila ang gumalaw na fault kaya't kailangan na makita kung may bakas ng rupture o paglihis ng lupa sa lugar. Sa ganitong paraan niya ay matutukoy kung konektado ba ito sa mga active fault gaya ng nasa Iba, Zambales na may 50 kilometro ang distansya sa pinangyarihan ng lindol kahapon. Naramdaman ang intensity 6 sa San Marcelino at sa Subic sa Zambales. Gayun din sa Florida Blanca, Lubao at Porac naman sa Pampanga. Sa Angeles City at Olongapo City ay naramdaman din ang intensity 6. Samantalang ang intensity 5 ay naramdaman sa Castillejos at sa San Felipe sa Zambales, sa Magalang, Mexico at San Fernando sa Pampanga, sa Abungay, sa Balanga at Maribeles sa Bataan, sa Malolos, sa Ubando, sa Bulacan at sa may Cavite, sa may bahagi ng Indang, sa Lipa City. Sa Metro Manila naman ay sa Makati, sa Mandaluyong, sa Maynila, sa Quezon City, sa Pasay, San Juan, Taguig at maging sa Tarlac City sa Pampanga, sa Tarlac City sa may Tarlac at sa Valenzuela City. Ang intensity 4, 3 at 2 ay naramdaman din sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon at ilang bahagi din ng Metro Manila. Naitala sa Castillejos, Zambales ang epicenter ng lindol sa lalim na 10 kilometro lamang dakong alas 5:11 ng hapon kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, maraming nasira sa Pampanga dahil sa formation ng lupa sa lugar kung saan naporma ito dahil sa mga lupang nanggaling lamang sa bundok na nakapalibot dito. Flor, ayon sa PHIVOLCS kaninang alas 7 ng umaga ay nasa 406 na ang aftershocks na naitatala ng ahensya. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. At ngayon naman, balikan po natin ang ulat ni Aiko Miguel. Go ahead, Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Pasado alas 9 ng umaga, nagsimulang magsagawa ng high-angle rescue simulation ang UNTV Rescue Team. Kasama ang Marikina Rescue Team at ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit dito sa Marikina River Park. Ang high-angle rescue ay isa sa mga rescue scenario na isasagawa nga at makikita sa darating na linggo sa UNTV o 4th UNTV Rescue Summit. Masusubok dito ang kahandaan ng rescue team sakaling mapinsala sa pagtama ng The Big One o ang 7.2 magnitude earthquake ang ibang daanan dito sa Marikina at sa ilang sakop ng West Valley Fault. At ang tanging paraan lamang para makadaan at magsagip ng mga pasyente ay sa pamamagitan ng high-angle rescue. Isa lang ang high-angle rescue sa mga rescue scenario na masasaksihan ng ating mga kababayan sa darating na 4th UNTV Rescue Summit. Sa linggo, Flor, inaasahan sa summit ang tinatayang nasa 10,000 hanggang 15,000 participants sa iba't ibang dako ng bansa, lalo na't napapanahon ang ganitong activity bunsod ng pagtama ng 6.1 magnitude na lindol kahapon sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Sa pag-aaral, Flor, ng mga eksperto, tinatayang mapipinsala ang 114,000 mga bahay sa Metro Manila at may isa sa panganib ang nasa 34,000 buhay sa pagtama ng The Big One sa loob ng isang oras.
Kaya naman, Flor, inaanyayahan ng ating mga kababayan at ang ating mga kasambahay na makiisa at saksihan ang 4th UNTV Rescue Summit sa darating na linggo, April 28, 2019, alas 6 ng umaga sa Marikina Sports Center. Dito natin makikita kung ano ang mga dapat nating ihanda, ano ang mga dapat nating gawin at gaano nga ba tayo kahanda sa pagtama ng The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol sa bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Marikina. Itinanggi ng mamamahayag na si Ellen Tordesillas ang pagkakasangkot sa umano'y planong destabilisasyon sa Duterte administration. Sa pahayag, sinabi ni Tordesillas na nakakatawa ang mga akusasyon dahil hindi naman totoo. Nakakabahala pa rin ito. Tinawag namang fantasy ni Rappler CEO Maria Ressa ang inilabas na matrix ng palasyo. Una nang sinabi ng Malacanang na na-validate ang matrix tungkol sa umano'y planong destabilisasyon. Ayon kay Chief Legal Counsel at Presidential Spokesman Salvador Panelo, karapatan ng publiko na malaman ang naturang impormasyon kaya nila ito inilabas. Kaya hindi yung mag-instruct sa akin na i-release ko kung hindi niya na-validate. Or there is a ouster plan, then people should know about it. People have the right to know what's happening in this government. And that includes people who want to destroy this government. Batay sa kopya ng Malacanang, ang umano'y matrix, may 3 media organization kabilang ilang mga journalist at isang makakaliwang grupo ang tumutulong umano kay alias Bicoy. Si alias Bicoy ang nagbulgar sa isang social media site ng umano'y pagkakasangkot ni Presidential son Paulo Duterte, Hanelet Avincenia at dating Special Assistant Bongo na sa umano'y illegal na droga. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang umano'y panibagong destabilization plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, sa ngayon wala pa silang hawak na ebidensya na magpapatunay sa planong pagpapatalsik sa pwesto sa Pangulo, subalit ikinukonsidera nila ang video ng nagpakilalang alias Bicoy na bahagi nito. Patuloy pang inaalam ng PNP Anti-Cybercrime Group ang nasa likod ng video ni Bicoy na gumagamit ng peking account. We are not discounting the fact that there's a destabilization plot na gaya ng sinabi nung and these are all being investigated. Inatasan na ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde ang PNP Engineering Service na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali ng PNP sa Region 3 at Metro Manila matapos ang 6.1 magnitude na lindol kahapon. Ito'y upang matiyak na walang tinamong pinsala at ligtas pang gamitin ng mga pulis. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Pinagutos na nga ni PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa PNP Engineering Service ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga gusali ng PNP sa Region 3 at dito sa Metro Manila. Ito'y matapos ang 6.1 magnitude na lindol kahapon. Ayon kay General Albayalde, nais na makatiyak na walang tinamong pinsala ang mga gusali ng PNP at ligtas pang gamitin ng mga pulis. Kasama rin sa pinai-inspect ni Chief PNP ay ang mga kulungan sa loob ng mga estasyon ng pulis upang matiyak na walang nakatakas na preso sa kasagsagan ng lindol kahapon. Samantala, nagbigay naman ng libreng sakay ang mga pulis kahapon sa mga stranded na pasahero. Ito'y matapos na ipag-utos ni Chief PNP sa PNP Directorate for Logistics na i-deploy ang 4 na coaster, isang bus at 4 na truck ng PNP upang may masakyan ang mga pasahero mula Cubao patungong Monumento at patungong Pasay Taft. Bukod dito, nag-deploy din ng PNP Mobile ang Makati, Manila, Caloocan at Quezon City Police para naman isakay ang mga na-stranded na pasahero sa kanilang lugar. Inatasan din ni Chief PNP si Pro 3 Director Police Brigadier General Joel Coronel na agad i-activate ang kanilang Disaster Incident Management Task Group upang tumulong sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, sa Local Government Unit at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ganun din sa Civilian Rescue Group sa pag-rescue sa mga naapektuhan ng lindol. Ipinag-utos din ni Chief PNP sa mga pulis na siguruhin ang kaligtasan ng publiko at tumulong sa paglilinis ng mga kalsada at tulay sakaling naapektuhan din ito ng lindol kahapon. Balik sa iyo, El. Maraming salamat, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame.
Nag-ikot ang mga tauhan ng Manila City Engineering Office upang inspeksyonin ang ilang gusali kasunod ng nangyaring lindol kahapon. Kabilang sa pinuntahan nito ang Emilio Aguinaldo College na naapektuhan ng pagyanig. Mula sa Maynila, may report si April Senedoza live. Yes, April? Ella, base sa initial assessment kaninang umaga ng mga engineer dito sa Emilio Aguinaldo College at ng Manila City Government, wala pang nakikitang imminent danger dito sa gusali pagkatapos nga yanigin ng malakas na lindol kahapon. Kanselado ang klase ngayong Martes para bigyang daan ng pagsusuri sa gusali. Kahapon, nasira ang bahagi sa ika-6 na palapag ng naturang gusali matapos nga yanigin ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Metro Manila. Naitala ang intensity 5 sa Maynila kasabay ng 6.1 magnitude na lindol kung saan ang epicentro ay sa Zambales. Bumaksag din ang debris sa pagitan ng mga gusali sa Kolehiyo at United Nations. Kanina nakausap natin si Engineer Gregory Serrano mula sa EYAC sa Maynila at si Engineer Rogelio Legaspi mula sa Manila City Government at sinabi nila na wala silang nakitang cracks sa flooring. Wala rin silang nakitang cracks sa mga major structures at ang mga pinsalang natamo sa gusali ay mga nasa terrace lamang. Kinumpirma din ng engineering team na masyado talagang magkadikit ang building. Kumbaga kinumpirma nila na hindi sumandal at hindi rin tumabingi ang building. Sa mga oras na ito, Ella, ay naka-assist pa din ang mga tauhan ng DPWH at merong contingency plan. Ito nga pamunuan ng Emilio Aguinaldo College dahil wala ng mga estudyante rito, ililipat sila sa ibang mga room dahil marami pang room dito sa mga gusali. Samantala, inihayag ni Public Works and Highways Secretary Mark Villar na inabisuhan ang safety officer ng EYAC na huwag munang gamitin ang gusali. Gusto kasi ng presidente ng EYAC na si Dr. Campos na dumaan sa proseso kaya sa mga oras na ito, initial assessment pa lang ang nakukuha natin dito sa gusali. Hindi pa ito kumpleto. Kumbaga, itong imminent danger, maaari pa itong magbago sa mga nagdaang araw o sa mga susunod pang araw. Yan muna ang latest dito sa EYAC sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, April Senedoza mula sa Maynila. Dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Belt and Road Forum sa China na magsisimula ngayong Huwebes. Kaugnay nito, 5 kasunduan ay inaasahang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Tuloy na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdalo sa Second Belt and Road Forum sa Beijing, China mula April 25 hanggang 27. Kasama ng Pangulo ang kanyang economic managers. Sa Beijing, magkakaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping at maging kay Premier Li Keqiang. Kaugnay nito, 5 kasunduan ang inaasahang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at China. We are looking at some possible agreements in the areas of education, anti-corruption, official development assistance, as well as drug rehabilitation. But it's in the final stages of consultations. Hindi naman tiyak kung matatalakay sa nasabing bilateral meetings ang issue sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit tiyak anya na isusulong ni Pangulong Duterte ang interes ng Pilipinas. They are expected, of course, to chart the course of further development of bilateral relations in various areas like defense, security, economics and development, as well as regional and international issues of mutual importance. Isa rin si Pangulo Duterte sa magiging lead speaker sa gaganaping Leaders Roundtable. Layon ng Belt and Road Initiative na gawing mas konektado ang mga bansa sa larangan ng infrastructure development, trade at iba pa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isang scientific expedition sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea ang isasagawa ng mga siyentipiko at mag-aaral ng University of Philippines at mga kawani at opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Layon ito na mangalap ng datos at pag-aralan ang marine ecosystem doon. Narito ang report ni Bernadette Berdin. All-Filipino Scientific Expedition. Ito ang isasagawa ng 74 na participants mula sa University of the Philippines Marine Institute at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea.
Inihayag na ilang graduate students na kasama sa ekspedisyon ang kahalagahan ng kanilang gagawin upang palakasin ang marine science sa bansa. It's about time na maibahagi namin at maipa-communicate nga namin sa buong Pilipino kung ano yung ginagawa namin. Kailangan talaga na ma-communicate namin kung ano yung malalaman namin sa research, lalo na parang maraming misinformed ngayon, maraming hindi alam yung value ng coral reefs. Kahapon ng umaga, idinaos ang send-off program para sa naturang ekspedisyon. Umalis sila ng alas 10 ng gabi at tatagal doon hanggang May 6. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsasagawa ang BFAR at UP ng biological and oceanographic research activities at surveys sa ilang reefs at isla sa Kalayaan Islands na pinondohan ng Department of Environment and Natural Resources. Layunin nito na makapag-generate ng baseline data at suriin ang marine ecosystems doon. We'll also acquire samples that later on can be used for genetic analysis to look at how connected the different islands are genetically. We'll link this with the physical oceanographic work that will be done. Siniguro naman ng UP Marine Science Institute na magiging ligtas ang kanilang ekspedisyon sa kabila ng issue sa West Philippine Sea. Yearly we're doing this. Whatever is happening in any region of the Philippines, we go there. Kasi mandate namin to do scientific research. So, kahit anumang meron sa West Philippine Sea ngayon, or tahimik siya, pupunta pa rin kami. Ang mga kasama sa ekspedisyon ay nasa edad 21 hanggang 59 na taong gulang. Sa 74 na kalahok, 10 rito ay graduate students. Bernadette Berdin, UNTV News and Rescue. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. An emergency law granting police and the military extensive powers to detain and question suspects without court orders goes into effect at midnight, Sri Lanka's president announced Monday following Sunday's attack that killed at least 290 people. President Maithripala Sirisena's office announced that the nationwide emergency law, which gives police and the military sweeping new powers to detain and interrogate suspects without a court's approval, will go into effect at midnight. A government curfew is also in effect at 8 p.m. At least 290 were killed on Sunday when bomb squad officials were trying to defuse it. The bomb attacks were the worst violence seen in Sri Lanka since the country's 37-year-long conflict with Tamil rebels ended a decade ago. At least 17 were killed and 5 injured when a mudslide buried homes in a small community in southwest Colombia on Sunday, the country's National Unit for Disaster Risk Management, or UNGRD, said. Local officials in the town of Rosas said efforts are underway to locate survivors, while the injured have been taken to an area hospital for treatment. The disaster took place on the outskirts of town at around 3 o'clock local time when residents were sleeping. The Pan-American highway linking Cauca with neighboring Narino was cut off by the mudslide. Local media reported that 30 people were missing, indicating the death toll might rise. According to the UNGRD, the mudslide was triggered by frequent rains in the area in recent days. President Ivan Duque sent his condolences to the relatives of the victims. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Nagbabalik ang UNTVC News. Ginamit ni Alias Bicoy ang video ng UNTV Cup Executive Face-Off kung saan naglaro si dating Special Assistant to the President Christopher Bongo. Panoorin ang ilang bahagi ng mga naging laro ng kupunan ni Bongo kung saan sinasabing may nakitang marka sa kanyang likuran. Narito ang report ni Bernard Dadis. Sa inilabas na ika-4 na serye ni Alias Bicoy na pinamagatang Totoong Narcolist, Sabado ng hapon, April 13, 2018. Nagpakita ito ng video na kinuha mula sa internet ng isang basketball game ng UNTV Cup Executive Face-Off, kung saan makikitang naglalaro si dating SAP at ngayon kumakandidato sa pagkasenador na si Bongo. Binilugan niya ang bahagi na tila may marka sa balikat ni Go habang tumatakbo at sinabing, "Ops,
lumabas yung tato. Kaya pala may malalaking marka yung likod niya. Tanda ng pagkakabura ng tato niya. Nauna nang humarap si Bongo sa media noong April 10, 2019 at naghubad ng pangitaas na damit upang ipakita ang kanyang likuran. Papakita ko sa inyo. Ano? Ang daming dimples. Paglabas ko, ikikwento ko sa inyo. Walang paalam ang paggamit ng video ng UNTV, pero dahil sa serbisyo publiko ang aming adikain at sa ngalan ng balanseng pagbabalita, ibabahagi namin ang mga kuha sa kabuuan ng mga larong kasama si Bongo. Sa kabuuan, 7 beses lamang nakapaglaro si Bongo. 1 beses simula March 2018 sa Season 6 Finals at 6 na beses naman sa Executive Face-Off mula May hanggang July 5, 2018. Isa-isahin po natin. Unang nakitang naglaro si Bong noong March 12, 2018 sa Season 6 Finals. Sa close-up na kuha, walang makikitang marka sa balikat ni Go na ayon kay alias Bicoy ay di umano'y tato. Ikalawang laro ni Go sa opening game ng Executive Face-Off noong May 6, 2018. Sa iba't ibang kuha mula sa parehong laro, hindi kinakitaan ng marka ang kanyang likuran. Sa ikatlong laro ni Go sa Executive Face-Off noong May 13, 2018. Dito sa video, tila may makikitang marka sa magkabilang bahagi ng kanyang balikat. Sumisilip ito sa tagiliran ng kanyang sando o jersey. Mula sa larong ito, kinuha ang bidyong ipinakita ni alias Bicoy. Sa ikaapat na laro naman ni Go sa Executive Face-Off noong June 10, 2018, halos 1 buwan ang lumipas mula sa ikatlong laro nito. Walang makikitang marka sa lugar ng kanyang balikat kung saan nakita ang umano'y tato na sinasabi ni Bicoy. Gayon din sa kanyang ikalimang laro noong June 24, 2018. Sa ika-6 na laro noong July 1, 2018 at maging sa huling laban na nilaroan ni Go noong July 5, 2018. Sa mga bidyong ito, sa mga bahaging nakikita ang balat mula sa suot na basketball uniform, wala nang marka na nakita. Ang mga petsa na nabanggit ay ang mga aktwal na araw ng laro. Maaring magkaiba ang petsa kung kailan naman ito in-upload na mapapanood naman ninyo sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Umaasa po ang pamunuan ng UNTV sa responsableng paggamit ng mga bidyong ito. Ang UNTV Cup ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng sports mula sa ating mga lingkod bayan, kung saan ang premyo mula sa mga nagtatagumpay na koponan ay ibinibigay bilang tulong sa kanilang mga napiling charitable institution. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, iginiit ng mga nagbebentosa kay dating Special Assistant to the President Bongo na walang marka o tattoo sa likod ang dating kalihim. Narito ang report ni Janice Inhente. Ayaw na raw patulan ni Senator Yabul Bongo ang issue tungkol sa umano'y tattoo na ibinibintang sa video ni alias Bicoy.
Tinanggap na niya ang hamon na ipakita ang kanyang likuran sa pangako na rin ni alias Bicoy na titigil na ito sa kanyang birada kay Go kapag kanyang pinagbigyan. Kung maipapakita niyang wala siyang tattoo sa likod, tatahimik na kami. Pero sa bagong video ni Bicoy, ginamit nito ang video ng isang laro ni Go sa UNTV Cup Executive Series kung saan may anino ng isang marka na sinasabi niyang isang tattoo. Una nang naglabas ang UNTV ng mga larong nilahukan ni Go kung saan una itong naglaro na walang anumang marka sa likod. Gayon din sa ikalawa nitong laro. Sa ikatlong laro lamang kinakitaan ng animoy bahid ang kanyang likod. Pero sa ikaapat hanggang ikapito na huli niyang nilaruan, wala na muling nakita. Madali raw ipaliwanag ito kay Bicoy at maging sa mga kritiko dahil ayon kay Go, marka lamang ito ng kanyang pagpapaventosa. Anyway, tagal na po ako nagpapaventosa dahil isa po ito sa paraan habang minamasahe ka o hinihilot ka po. Masa po ito ang ventosa, pampawala ng lamig sa likod. At matagal ko na itong ginagawa dahil parati po ako naglalaro ng basketball. Minsan po ay may hangin ang likod natin, masakit ang katawan natin. Isa po ito sa pamamaraan na matanggal yung lamig. Pero ano po ito? Filipino style po ito. Para masa po itong ventosa at alam ng taong bayan yan. Eksklusibong natunton at nakapanayam ng UNTV News Team ang dalawang ventosa therapies ni Go. Sa unang therapist ni Go, sinabi nitong 6 na taon nang nagpapaventosa sa kanya ang dating kalihim. Siya rin umano ang nagventosa kay Go ilang araw bago ang laro nito noong Mayo 13 ng nakaraang taon. Ito raw marahil ang markang nakita sa video ng UNTV Cup. Magsi 6 years na po, ma'am. Twice a week po, ma'am. Masakit po yung likod niya palagi, lalo na dito sa may baywang po niya banda. Ang ikalawang therapist naman ni Go, ang siya umanong nagventosa sa kalihim, isang araw bago ito humarap at ipakita ang kanyang likuran sa media nitong April 9, 2019. Yes po, ako po yung vacant na therapist noon kasi actually dito talaga siya kumukuha ng therapist. Then, kaya nga always nang nagpapaventosa. Halos araw-araw po ako nagpapamasahe pero itong ventosa at least twice a week. At panoorin nyo na lang po ang video ng UNTV at marami pong litrato ang UNTV photographers. At wag po yung video lang, kundi tingnan nyo po yung mga litrato. Ilan ito sa mga opisyal na kuha ng mga photographers ng UNTV Cup. Malapitan at malinaw at batay sa mga kuhang ito, masasabing walang marka o umano'y tattoo sa kanyang balat sa bahagi ng kanyang likuran na hindi natatakpan ng kanyang uniforme. Ayon sa mga nagbebentosa kay Go, walang anumang tattoo si Go sa kanyang likuran. The time na gabi na nagpaventosa siya, wala naman talaga akong nakita masing sa kanya. Tattoo, sinasabi nila na tattoo, wala naman talaga. Masing isa, wala talagang tattoo sa katawan niya. Pimple siguro. Peace po, Kuya Bong. Ito din ang pinapatotohanan ng mga teammates ni Go sa kupunan ng Malacanang Kamao. 3 years kung nakasama si Sap as a player, as a head coach niya. Kami mismo ang magko-confirm na walang tattoo si Sap. Napakalinis ng katawan niyan kasi nakikita naman namin sa dugout yan. Pag nagpapalit ng jersey. Pag nagsabay-sabay kami nagbihis doon, makinis naman siya eh. Alam mo naman maputi yun eh, Chinese eh. Ayun, tapos wala naman kami napapansin na kung ano sa katawan niya. Wala, yung puti nga ni Sap eh. Wala kami nakitang kahit ni maliit na tattoo man lang. Siguro nga yung pag nagpapamasahe siya, ventosa, nagkaka-red mark siya. Ayon sa mga nagbebentosa kay Go, depende kung ilang araw o linggo, tumatagal ang isang pantal o marka ng ventosa. Yes ma'am, matagal po ma'am, 1 week or more than 1 week po bago mawala yung pamumula. Kung matagal, talagang binababad yung ventosa, matagal siyang mawala. Pero yung parang 3 minutes or 5 minutes lang, siguro mga 2 to 3 days mawala na yun.
Ayon kay Go, hindi na bago sa kanila ang ganitong estilo ng aniyay black propaganda para ibagsak ang Duterte administration lalo pat panahon ngayon ng eleksyon. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte noong 2016 at nag-backfire po sa kanila at nakuha po ni Pangulong Duterte ang simpatya ng masa. Alam nyo, pwede naman tayo mangampanya ng malinis at maayos at ipahayag ang ating nais gawin para sa bayan. Dagdag panigo, malaki ang kanilang duda na nakabangga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang may kagagawa ng mga paninirang ito hindi lang sa kanya, maging sa pamilya na Pangulo para masira ang administrasyon. Alam nyo, karma lang yan. Aabot rin ang karma sa'yo. Hintayin lang natin. Sabi ko nga, may araw din yung mga yan. Si Bicoy at sa mga lahat ng mga naninira sa amin, sa mga may pakana ng black propaganda, may araw din po kayo at darating rin po ang karma sa inyo. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Kinansila ng Nueva Ecija Provincial Government ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan, maging sa mga opisina bunsod ng naranasang 6.1 magnitude na lindol na naramdaman din sa buong lalawigan. Mula sa Nueva Ecija, nasa linya ng ating komunikasyon si Danny Munar, live. Magandang tanghali, Danny. Yes, Janice, magandang tanghali. Para mabigyan ng pagkakataon ng mga ahensya ng pamahalaan na masaladar ang mga apektadong lugar at maayos ang mga pinsalang dulot ng lindol kahapon, walang pasok ngayon ang mga provincial office sa Nueva Ecija. Bagamat walang naitalang casualty sa buong lalawigan, nagsasagawa na ng pagsusuri ngayon ng Provincial at Municipal Engineering Office sa lahat ng mga gusali sa buong Nueva Ecija. Kansilado na rin ngayong araw ang pasok sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan. Inatasan na rin ng provincial government ang 1st and 2nd District ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magsagawa ng pagsisiyasat sa lahat ng infrastruktura sa buong lalawigan. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Michael Calma. To conduct massive inspection of all buildings, roads, bridges, including churches province-wide para makuha yung structural integrity ng mga structures natin dito kung safe or meron bang na-damage. Samantala, nagpakalat na ng mga team ang Provincial Engineering Office at PDRRMO sa 4 na distrito ng lalawigan para mapabilis ang pag-iinspeksyon sa nasabing mga istruktura. Tiniyak ng PDRRMO na handa ang kanilang mga rescue equipment at mga tauhan para tumulong sa oras ng sakuna at pangangailangan. Balik sa iyo dyan, Janice. Maraming salamat, Danny Munar. Umani na ng 100 million views ang Wish-clusive video ni Morissette Amon sa iconic Wish bus. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Isang panibagong milestone ang naitala ni Asia's Phoenix Morissette sa kasaysayan ng Philippine music industry. Noong Sabado, umani na ng mahigit 100 million views and counting ang kanyang Wish-clusive music video na Secret Love Song sa iconic FM radio booth on wheels, ang Wish Bus. Ang Secret Love Song ay kabilang sa 6 na mga music video sa Pilipinas na unang umani ng mahigit 100 million views sa pamosong video sharing platform na YouTube. Tinangkilik ito hindi lamang ng mga Filipino music lover kundi ng mga banyaga at palaging naitatampok sa reaction videos ng mga foreign YouTube reactors. Bago ang Wish-clusive performance na ito ni Morissette, ay una ng umani ng mahigit 100 million views ang Wish-clusive performance sa Wish Bus ng funk rock alternative trio na Four of Spades ng kanilang original song na Mundo.
Bakit Ba Ikaw ni Michael Pangilinan na mayroon ng mahigit 107 million views and counting. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na ngang iba. Bukod sa kanyang secret love song cover, milyon-milyon na rin ang views ng ilan pa sa Wish-clusive videos ni Morissette sa Wish Bus. Tulad ng Akin Ka Na Lang na mayroon ng 78 million views and counting. Against All Odds na umani na ng 57 million views and counting. At Never Enough na mayroon ng 12 million views. Bukod dito, ilan pa sa mga Wish-clusive videos na may milyon-milyon ng views ang performances sa Wish Bus ay ang One Day ni Bugoy Drilon na may mahigit 96 million views and counting. One day, one day, one day, one day. Sa ngalan ng pag-ibig ng December Avenue na may 33 million views and counting. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. At Two Less Lonely People in the World cover ni Casey Tandingan na may mahigit 60 million views na. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. Sa kabuuan, mayroon ng mahigit 1.977 billion na accumulated views ang mga Wish-clusive performances na uploaded sa #1 FM YouTube channel sa Pilipinas, ang Wish 1075 na mayroong 5.3 million subscribers and counting. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.